Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid kay Kristo, mga kapanalig kay Jesus, sa araw na ito tayo ay nakikisa sa ating simbahan sa paggunita kina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng mahal na Birheng Maria. Upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi muna tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kamalian. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Niloob mong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng mahal na Birheng Ina ng nagkatawang taong anak mo. Bilang tugon sa dalangin na mag-asawang banal, makapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon, wika ng Panginoon. Kukuha ko sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan at ibabalik ko kayo sa bundok ng Siyon. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kaba ng tipan ng Panginoon. Hindi nila ito kakailanganin, ni iisipin o gugunitain, at hindi na rin sila gagawa ng ibang kaban. Pagsapit na ng panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawaging luklukan ng Panginoon. Lahat ng bansay magkakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawin ang balang maibigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan niyo ang sabi ng puon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol
sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon. Tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Magsitayo po lahat. Salitang mula sa Diyos, kapag sinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa maghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masaba at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanglalamig. Inilalarawan naman ng nagasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, anupat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. Ang inilalarawan ng nagasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig 100, may tig 60, at may tig 30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, maligayang pagdating sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Sa banal na misang ito, itinataas natin sa Panginoon ang inyong daladalang panalangin at kahilingan sa Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Sino po sa inyo dito ang first time na makapunta sa shrine? Taas po ang kamay. First time. Salamat po.
Maliban sa sasakyan, ano ang ginamit niyong paraan upang matunton ninyo ang lugar na ito? Marahil ang iba sa inyo ay gumamit ng GPS, yung Global Positioning System, gamit ang Google Map o ang Waze, no? Ibig sabihin, sa pagpunta nyo dito, meron kayong ginamit na gabay upang makarating sa lugar na ito. Mga kapatid, simula pa lamang nang tayo ay isilang, meron nang gumabay sa atin. Ang ating pamilya, ang ating mga magulang, ang siyang unang gumabay sa atin upang tayo ay matutong kumain, matutong lumakad, matutong magsalita, matutong magbasa, matutong sumulat, at matutong makipag-ugnayan sa kapwa. At meron din namang gumagabay sa atin upang ma-enhance natin ang ating skills at ang ating mga talento. Sa sports, merong mga coaches. Sa mga magte-training tungkol sa mga instruments, merong mga coaches. At gayon din sa mga professions natin, sa mga ginagawa nyo sa araw-araw, sa inyong mga trabaho, meron ding gumabay sa inyo. May gumabay sa atin, may nagturo sa atin kung paano gagawin ang isang bagay. In other words, we cannot know anything in isolation. We must be guided into it. We cannot know anything in isolation. We must be guided into it. At ang katanungan, sino ang ating hahayaan, papayagan na gumabay sa atin? Dalawa lamang, ang tao o ang Diyos. Kung pipiliin natin ang tao, maaaring ang gagabay sa atin o tiyak na ang tao na gagabay sa atin ay may limitasyon din sa kanyang kaalaman. Hindi lahat may pagkakaloob ng ating kapwa-tao yung ating kinakailangang malaman. Ngunit para sa Diyos, He knows everything. Lahat alam niya. At kung meron man tayong malalaman sa ating kapwa, marahil ang ibibigay nito sa atin ay marahil hindi natin matutupad. Pero sa Diyos, ang Diyos tinutupad niya ang lahat ng bagay. Sa pag-iral natin ng mundo, sa pag-iral natin sa mundong ito, tayo ay ginagabayan ng Diyos, ng salita ng Diyos. Ngunit sa pag-unlad ng ating kaalaman sa Diyos, nagkakaroon tayo ng mga nabubuong kaisipan upang ang salita ng Diyos ay maaari nating maisantabi at ating sundan kung ano ang sinasabi ng tao. Sometimes we are modifying the words of God. Binabago natin ang salita ng Diyos for our convenience. At merong mga salita na sinabi ng Diyos at sinasabi din ng tao. Merong contradicting ang dalawang salitang ito, ang dalawang pananalitang ito.
merong sinabi ng Panginoon, follow me. Pero sinasabi ng mundo, follow your heart. Follow me and follow your heart. Sino ang ating susundan? Sino ang ating susundin? Sa inyo po bang pagpapasya, ano ang ginagamit ninyo? Marahil ang puso. Pero nung nagdesisyon kayo gamit ang puso, nakamtan ba ninyo ang tamang kasagutan? Tama ba ang sinasabi sa kantang, hayaan natin ang puso ang magpasya? Sa buhay pag-ibig, ano ang ginamit nyo? Ang puso sa pagpapasya? Ang ating buhay ay dulot ng nangyayari ng nakaraan. Ang ating nararanasan at ginagawa ngayon ay dulot ng mga pangyayari na nangyari noong nakaraan. Alam natin kung ano ang nangyari sa bayang Israel, ang bayang minamahal ng Diyos. Pero ano ang ginawa ng bayang ito ng mga tao sa Diyos? Naging matigas ang kanilang puso sa Diyos at hindi nila sinunod ang utos ng Diyos. Dahil dito, sila ay napatapon sa ibang bansa. Gayun din naman sinasabi na ang puso ang sisidlan ng mga mabubuti at masasamang bagay o iniisip. Sabi ni San Marcos, Kabanata 15, ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pagnanakaw, paninirang puri sa kapwa. Kaya ang nais ng Diyos sa atin sa tuwina, bigyan tayo ng bagong puso at bagong espiritu. Sabi niya sa aklat ni Propeta Ezekiel, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Ito ang idinudulot ng salita ng Diyos. Ikalawa, Jesus did not say to be true to yourself, but rather He said, I am the truth. Hindi sinabi ng Panginoon na be true to yourself. Sinabi niya, I am the truth. Sapagkat ang sasalitang be true to yourself ay isang mapanganib na salita. Bakit? Kung kayo po ay aking tatanungin, do you want all people to be true to themselves? Do you want people to be true to themselves? Do you want dictators, murderers, rapists, gossipers to be true to themselves? Maaring ang dahilan, ang sabihin nilang dahilan, naging totoo lamang ako sa aking sarili.
Si Jesus ay nagpakita ng buhay na kaaya-aya sa mga tao. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga tao. Sa kabila ng mga ginagawang kabutihan ni Jesus na pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapalayas ng mga masasamang espiritu, pagtuturo sa kanila ng tamang katuruan, wala pa ring naniwala sa Kanya. Lalo na ang mga marurunong, magagaling, mga Pariseo, Eskriba, hindi sila naniwala kay Jesus. Ikatlo, Jesus did not say, "Believe in yourself," but rather He said, "Believe in me." Believe in me. Lahat tayong naririto ay naniniwala sa Diyos. Tama po ba? Lahat tayo naniniwala sa Diyos. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa Kanyang salita, sa Kanyang aral at turo. Gayun din naman, naniniwala tayo sa relihiyon natin, sa ating simbahan. Pero hindi lahat naniniwala sa aral at turo ng ating simbahan. Bakit tinatanggihan o lumalaban ang simbahan sa divorce law? Bakit sinasabi, bakit kayong Katoliko, lumalaban kayo sa divorce law? Sapagkat nung sinabi ni Jesus, ang salitang ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Wala pang relihiyon noong panahong iyon. Wala pang grupo o Katoliko noong ipinahayag ng Diyos ang salitang iyon. Mismo ang Diyos ang nagsabi, hindi ang simbahan, kundi ang Diyos. Pero dahil nga marahil sa katalinuhan ng tao, we are modifying the words of God. Ang sabi sa Kawikaan, ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang. Ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malayo sa kapahamakan. Hindi tayo ipapahamak ng Diyos. Hindi tayo ipapahamak ng ating simbahan. Ang simbahan ang sisidlan ng katuruan ni Jesus. Pero dahil nga gusto natin ng isang buhay na kaaya-aya, pero dahil nga gusto natin ng ating natutunan ang siyang mangibabaw, I will do it in my own way. Kaya, alam niyo po yung kantang My Way, di po ba? Marami na ang dumanak na dugo sa kantang iyon. Sapagkat yung pagkanta ng My Way ng isa, hindi nais madinig ng tamang kumakanta. I will do it in my own way. Kaya, yung mga napunta sa isang mainit na lugar sa dagat-dagatang apoy, meron silang kinakanta na awitin, I did it my way. I did it my way. Not
God's way. Kaya bago tayo magtiwala sa ating sarili, kailangan muna tayong magtiwala sa salita ng Diyos. Sinabi din ng Panginoon, "Whoever wants to be my disciple must deny himself." Whoever wants to be my disciple must deny himself. Pero hindi sinabi ng Panginoon, "Be merry and be happy." Magpakasaya kayo hanggat gusto nyo. Gusto ng Diyos na tayo ay maging maligaya sa buhay, hindi ang maging masaya sa buhay. Sapagkat ang pagiging masaya ay panandalian lamang. Maaring makuha natin ang ating hinahangad sa buhay. Bahay, lupa, sasakyan, titulo, lahat nito ay magdudulot ng kasayahan sa atin, pero panandalian lamang. Pero ang inaalok ng Diyos ay isang maligayang buhay, buhay na kaaya-aya, buhay na ginagawa at isinasabuhay ng Diyos. Mga kapatid, sabi nga, there is more joy in giving than in saving. There is more joy in sharing than in keeping. Sa misang ito, itaas natin sa Diyos, ipanalangin natin sa Diyos na hindi tayo maging katulad ng 3 mga lupa sa Ebanghelyo na hindi umunlad sa binhi na itinanim sa kanila. Bagkus naisin natin ang ika-4 na lupa na tumubo at lumago. Nawa patabain natin sa ating puso ang kaalaman ng salita ng Diyos upang sa gayon anumang pagsubok na ating kaharapin sa ating buhay, ang mga ito ay ating mapagtatagumpayan. Ang salita ng Diyos ang ating sandigan, hindi ang salita ng tao at ng mundo. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga hain namin ngayon
upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kanyang lahi, kami pagindapating makasalo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagulat sa bulag, sa pilaya'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa,
at ni Gilbert na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Joaquin at Santa Ana, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sama-sama nating ipahayag ang panalangin itinuro ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili po tayong nakatayo ng may paggalang.
Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sangang landas ay may kahirapan, kung may lungkot o panganib sa'yo'y biglang dumalaw. O kung ay mapagod sa bigat ng iyong pasan. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asam. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pag-ingin, awahin bigat ng iyong pasanin. Ay aking pagaganin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Kaibigan, tantuin mo isang paglalayag ang buhay. Maalon ang dagat at may kalaliman. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sa gabing kadiliman, di tala ay walang tanglaw. Panginoon ang balingan, Panginoon ang
lumapit sa akin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong isilang mula sa mga tao ang bugtong na anak mo upang ang mga tao ay sumilang sa iyo bunga ng sakramento. Hinihiling naming kaming nagsalo sa pagkaing laan sa mga anak ay pabanalin mo sa Espiritu ng iyong pagkupkop sa aming lahat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran na pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Parokya, dito sa pambansang dambana, para po sa may mga edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil, kayo po'y magpalista na sa opisina ng parokya hanggang ika-9 ng Agosto lamang. Ika-4, sa darating pong July 31, ay bisita pastoral ng Lubhang Kagalang-galang Gilbert Galcera, Arsobispo ng Lipa. Ang mga oras ng banal na misa ay alas 6 at alas 8 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 2 at alas 5 ng hapon. Minarapat nating pansamantalang ilipat ang mga oras ng misa upang bigyan daan ang pastoral visit. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa na pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon
at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. at pagpalain nawa kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo at gawing gabay sa buhay ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.